hanggang sa dulo ng mundo. Magandang umaga po sa inyo, mga kapuso. Isa na naman pong kwentong buhay ang inyong masasaksihan tungkol sa dalawang Pinoy na nakipagsapalaran sa China sa larangan ng pagtuturo upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Tunghayan po natin ang matagumpay na buhay ng isang guro na itago natin sa pangalang Sir Roven. Ang tagumpay niya ang nag-udyok kay Miss Cherry upang mangibang bansa. Panorin po natin ito. My name is Roven. I graduated with a degree in philosophy. I came to China in 2001. I taught in various universities and then settled in Changchun University of Science and Technology in February 2004. Bilang Pilipino, nais ko pong ibahagi sa inyong mga kapwa ko Pinoy ang aking hirap at tagumpay. Dahil sa malaking pangangailangan, iniwan ko ang trabaho ko sa Pilipinas. Na makarating ako sa China, una akong nagturo sa Inner Mongolia, isa sa pinakamalamig na parte ng China. Sa tuwing winter, 4 na doble ng aming suot, pantaas. Isang beses lang ako pinagturo ng aking boss. Mula nung ako'y dumating, nakuha ko ang kanyang tiwala kaya sa loob ng 6 na buwan, habang mga kasamang kong puti at itim ay nagtuturo, nag-enjoy naman ako sa pagbibisita sa iba't ibang lugar sa Inner Mongolia. After 6 months, nagturo ako sa middle school. Kung noon sasabihin nila, Lao Shihao. Ngayon, ito'y hello teacher na. May kasama pang how are you? Dahil sa hindi maganda ang trato ng aming boss sa aming mga guro, umalis ako sa kumpanya. Merong may bibigyan niya ako ng personal computer at tataasan ng sweldo. Pero di ako natinag. Sinabi niyang mahihirapan daw akong makahanap ng ibang pagtuturuan. Dahil ako'y Pilipino, nagkamali siya. Dahil may bago akong tinuturuan. Napahanga ko muli ang Chino sa abilidad ng Pinoy. Kaya nakamit ko ang Outstanding Foreign Expert Award. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Humabot sa Pilipinas ang tagumpay ni Roven bilang Outstanding Foreign Expert 2005. At hindi lamang yan, mga kapuso. Sa sumunod na 2 taon, si Sir Roven pa rin ang nagkamit ng titulo. Kahanga-hanga talagang mga Pinoy. Ano, mga kapuso? Subalit, di lahat ay pinalad, ika nga nila. Gaya na lamang na nangyari sa buhay ni Cherry. Ma'am, nakikita niyo ba to? Ano ba yan? Siya yung kauna-unang Filipino teacher na nakakuha ng Outstanding Foreign Expert Award ng 3 beses sa magkasunurang taon, 2005, 2006, 2007. Ang laki na ng kita niya, sobrang mayaman na siya. Oh, talaga? Pabasa nga. Ayoko nang magtiis dito sa napakaliit na sweldo sa eskwelang to. Mag-a-apply ako sa China. Kailangan kong kumita ng malaki at marami pa akong pag-aaralin, anak. Madami akong nakita sa internet na pwedeng applyan. Naku, mahirap yan. Marami ka pang babayaran. Basta, mangungutang na lang ako sa Bombay. Mababayaran ko rin naman yun pag nagkasweldo na ako. Di magwawakas. Dahil sa lakas ng loob at dala na rin ng pangangailangan, walang kamalay-malay na sumugal si Cherry sa isang illegal recruitment sa internet ng mga teacher na dinadala sa China. Nagbayad si Cherry ng 100,000 pesos para makarating ng China.
Subalit, ito ang kanyang kinalagyan. Excuse me, do you know this place? Oh, thank you so much. Yes? Is this Mrs. Lim's boarding house? Pinoy English teacher? Pinay ka din? Oo, English teacher. Halika tara, pasok ka muna. O yan, may bago na namang nag-gancho sa Pilipinas. Ha? Anong nag-gancho? Illegal recruitment ang pinasok mo. Kaya mahihirapan ka makapagtrabaho dito. Nariyan, di ka nababayaran ng school at patago-tago ka sa mga otoridad. Well, it is true that there's a need for English teachers in China, but not all schools are authorized by the Chinese government to hire foreign teachers. Nalaman ko yan when I was already here in China. Di magwawakas hanggang sa dulo. Lingid sa kaalaman ni Cherry na ang pagpasok niya sa bansang China ay iligal. Lao Shi Hao! Lao Shi Hao, in English, hello teacher. Hey, I will arrest you for working illegally. Excuse me. Why? Why? No, shamanas. Against No, sir, wait! Wait! shamanas. Wait! Wait! Stop! Wait! No! Stop! No, I'm not! No, I'm not, sir, no! Hinaresto si Cherry sa isang raid habang nagtuturo. Napag-alaman ng otoridad na fake ang visang gamit niya. Minultahan siya ng 17,000 renminbis, katumbas ng 100,000 pesos dahil sa illegal na pagtatrabaho niya sa China at ang paggamit ng peking visa. Salamat na lamang sa tulong ng Philippine Embassy dahil nabawasan ang asistensya sa kanya at napabalik sa Maynila. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di